Hello everyone, magandang buhay po sa lahat. Welcome back po dito sa ating Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about simplifying rational algebraic expression. So magpipresent po ako ng different examples from easy examples up to difficult examples. So paano nga po ba mag-simplify ng rational algebraic expression? So ipapaliwanag ko po sa inyo in step-by-step computation. To start the lesson, let's have first these objectives. For number 1 objective, identify rational algebraic expression. So ituturo ko po sa inyo kung paano po i-determine kung yung given expression ay rational algebraic or not rational algebraic expressions. And for number 2 objective, simplify rational algebraic expressions. So again, magpipresent po ako ng different examples kung paano po mag-simplify ng rational algebraic expressions. At bago po ako mag-present ng examples, kung bago ka pa lang po dito sa ating channel, kung ngayon ka pa lang po nakapanood ng ating video lesson, ay subscribe na po or click na po yung subscribe kasi lahat po ng lessons ng grade 8 from first quarter to fourth quarter ay i-upload ko po dito. Okay, so let's determine first which one is rational algebraic expression and which one is not rational algebraic expression. Okay, here are examples of rational algebraic expression. So we have 1, 2, 3, 4 examples here. So, paano nga po ba natin malalaman kung yung given po ay rational algebraic expression or not? So here, kapag siya po ay rational algebraic expression, dapat yung numerator at denominator po ay algebraic expression. So here sa number 1, x is algebraic expression or any variable is algebraic expression. And for the denominator 4, so this is constant, still this is rational or this is algebraic expression. Also for number 2, 2 minus x, that is algebraic expression. X variable, denominator, algebraic expression, and so on. Okay, so yun po yung titignan natin. Ano po? So ano nga po ba yung mga not rational algebraic expression? Ito po yung mga different examples. Since ito po ay rational, ibig sabihin po ng rational ay fraction, ang una po nating titignan ay yung denominator. So not rational po siya kapag ang denominator po ay 0. Ito po kasi ay undefined. Ano po? So is here sa number 1, 0 ang kanyang denominator. So this is not rational expression. Okay? For number 2, we have here ang denominator po ay negative 7 plus 7. If you are going to simplify negative 7 plus 7, this is 0. So magiging 0 po ang denominator. Again, this is not rational algebraic expression. Okay, for number 3, ang denominator po niya ay n squared minus n squared. So a number subtracted by itself is equal to 0. So ito po ay 0. So again, ang denominator po dito ay 0. How about here? 0 times negative 5. So 0 times negative 5 is 0. Then therefore, if you simplify, the denominator will become 0. So still, ito po ay not rational algebraic expression. So yun po yung ating palatandaan kung rational algebraic expression or not rational algebraic expression. Okay, so when do we say that a rational algebraic expression is in simplest form? Ito po yung condition kapag ang rational algebraic expression ay nasa simplest form na siya. Okay, so isa lang po yung ating condition. No factors in numerator and denominator are the same. Ibig sabihin, wala pong parehong factor na nasa numerator at nasa denominator ang magkapareho. Okay, ito po, magsasite po ako ng examples. Okay, so, not simplest form. Ito po ay 3x cubed divided by 12x. So here, kapag i-factor po natin, meron pong magkapareho o meron pong factor sa numerator na kapareho ng factor sa denominator. Okay, try po natin i-factor ito. Okay, so sa numerator, 3x cubed. So 3 times 3x kasi x cubed po yan. Okay? At sa denominator naman po, 12. Ang 12 po, pwede pong 4 times 3, pwede pong 2 times 6. Ano po? Kaya lang, ginamit ko po yung 4 times 3 kasi may 3 po dun sa numerator. And then, isang x po ito. So notice here, meron pong factor sa numerator na meron din po sa denominator. Ano po ito? Ito po yung 3. Ano po? So meron pa tayong 3 sa numerator, may 3 sa denominator. And also, sa denominator may x, then may x din po sa numerator. So here, meron po silang pagkakapareho. Ibig sabihin, hindi po ito simplest form. Ano naman po itong simplest form?
So, 3a cubed divided by 10b squared. So, ito po ay in simplest form. Tingnan po natin, subukan po nating i-factor yung numerator at denominator. So, yung 3a cubed, so 3 times a times a times a, tatlong a po. And then sa denominator, 10b squared, 10 can be 2 times 5. Okay? And then, b squared is b times b. So, meron po bang pagkakapareho sa numerator and denominator? So, wala pong pagkakapareho. So, ibig sabihin, ito pong given nito ay in simplest form na siya. Okay? So, meron pa akong video kung paano po mag-determine kung ito po ay rational algebraic expression or not. So, nilagay ko pong title ay true or false. Okay? Yun bang rational algebraic expression ay simplified form or yun po ba ay not in simplified form? Okay? So, abangan po ninyo. I-upload ko po ito kasunod po ng video na ito. Okay, so let's start discussing examples on how to simplify rational algebraic expressions. Okay, number 1, we have 3x cubed divided by 12x squared. So, ang unang titignan po natin kapag nagsisimplify po tayo ng rational algebraic expression ay kung may plus or minus sa numerator at denominator. So, kapag wala pong plus or minus sa numerator at denominator, madali lang po itong isimplify. Kasi ito po ay monomial divided by monomial. Ano po? So, first ay ihiwalay po natin. Ito pong numerical coefficient. Baba ko po yung given. So, ito pong numerical coefficient ay 3 sa numerator, 12 po sa denominator. So, ihiwalay po natin, magiging 3 over 12. At sa variables naman po, we have x cubed numerator, x squared denominator. Okay? Yan. So, pagtabihin po natin o pagtapatin po natin yung ating variables. So, here, ang una po nating isimplify ay numerical coefficient, yung number po natin. So, kung pwede pong i-divide natin. Kung fraction po ito, kagaya po ito, 3 over 12, pwede po natin ito i-reduce sa lowest term. Ano po? So, kung i-reduce po natin yan sa lowest term, okay, paano po mangyari yan? So, i-divide po natin. Ano po yung pwedeng i-divide sa 3 na pwedeng i-divide po sa 12? Ang pwede po dyan ay 3 po. Okay? So, if you divide 3 divided by 3, that is equal to 1. Ano po? Okay. At kapag divide po natin yung 12 divided by 3, ito po ay 4. Ano po? So, this become, notice here, magiging, pag nireduce po natin yung 3 over 12, magiging 1/4 po yan. Ano po? So, let's become 1/4. How about naman po dito sa ating variables? Pareho po yung variable natin na x. So, here, ang gagawin lang po natin dito ay isusubtract po natin yung exponent. Di ba po? Sa law of exponent po, kapag magkaparehong variable at ito po ay division, susubtract lang po natin yung exponent. So, here, 3 minus 2 is equal to 1. So, magiging ito po ay x raised to 1 or pwedeng x na lang po yan. So, here, 1/4 x. Okay, pwede na po yan. Or pwede pong i-write itong 1/4 x, pwede pong 1x over 4. Okay? Or pwede naman po itong i-rewrite again, magiging x over 4. So, pwede pong i-remove yung 1 as numerical coefficient. Okay? So, ang simplified form ng expression na ito or rational algebra expression na ito ay 1x over 4 or can be x over 4. Okay, so how about this number 2 example? We have 8xy minus 2x divided by 2x. So here sa ating given, meron po tayong minus sa numerator. So ibig sabihin, hindi po tayo pwedeng basta magdi-divide ng numerical coefficient. Hindi po pwedeng basta i-divide yung 8 divided by 2. O yung iba, yung common mistakes po ng mga nagsisimplify ng rational algebra expression ay kapag ganito po yung given, kinakancel po nila ito. 2x at 2x kinakancel nila, which is wrong. Mali po yan. So, ang kinakancel po natin ay yung factor. Ano po? Ano po ang ibig sabihin ng factor? Ang operation dapat ay times bago po tayo mag-cancel. Here, ang operation ay minus. So, hindi po pwedeng i-cancel itong 2x and 2x. So, paano po? First po ay i-factor natin yung ating numerator. Here, 8xy minus 2x. So, here, ang pagpa-factor po dito, ito po yung ating first lesson sa factoring about factoring polynomials with common monomial factor. Ano po? So here, meron po silang common monomial factor. Unahin po natin itong
ating numerical coefficient. Ito pong 8 and 2. So ano po yung common factor between 8 and 2? Okay? Ano po yung pwede? So ang pwede po dyan ay 2. Ano po? So yung 2 ay pwede pong i-divide sa 2 at yung 8 ay pwede pong i-divide sa 2. Ano po? And then how about variable? So we have x, y, and x. So sa variable, meron po silang pagkakapareho na x. So ibig sabihin, ang common factor din po nila sa variable ay x. Okay? Kasi meron po sila parehong x. So here, ang common factor po ng dalawang terms na ito ay 2x. Okay? At para makuha po yung isa pang factor, ang factor po niya ay binomial kasi binomial po yung given. Ano po? Ito na po yung, again, yung common monomial factor natin na 2x. So para makuha po yung binomial, i-divide po natin pareho yung common monomial factor dun sa first term and second term. Okay? So i-divide po natin itong numerical coefficient here, 8 divided by 2. So what is 8 divided by 2? That is equal to 4. Ano po? Okay? At yung x naman, we can divide x divided by x, that is equal to 1. Ano po? Kasi pareho pong 1 ang exponent. So x divided by x is 1. So here, 4 po yung 8 divided by 2 at yung matitira na lang po dito ay yung y. Kaya magiging 4y po yung ating first term. And then, minus here, what is 2x divided by 2x? So, yan na po ay cancel. A number divided by itself is equal to 1. Ano po? So, 2x divided by 2x is 1. So, this will become minus 1 here. Okay? So, yung factor o yung factors po ng numerator natin ay 2x and 4x or 4y minus 1. So, ilagay po natin dito sa numerator. Okay? So, ito na po yung magiging factors niya. And 2x, wala na pong ibang factors po yan. So, copy lang po yung ating denominator. So, here, meron po ba tayong pagkakapareho na factors? Okay, meron po. Ito pong 2x at itong 2x na ito. So, bakit pwede po silang i-cancel? Kasi yung operation between 2x and this term ay multiplication po. Ano po? Hindi po kagaya nito na minus 2x at 2x, hindi po pwedeng cancel yan. So, dapat ang kinakancel po natin ay factor. Okay po? So, ang matitira po dito kapag na-cancel po itong 2x ay ito na lang pong 4y minus 1. So, our answer or the simplest form is 4y minus 1. Okay, so how about this number 3 example? We have x squared minus 25 divided by x plus 5. Okay, so again, kapag tayo po ay nagsisimplify, ang unang titignan po natin ay kung mayroong plus or minus. So here, meron po tayong minus sa numerator at sa denominator naman po ay mayroong plus. So meaning to say, hindi po pwedeng basta i-divide natin itong 25 divided by 5. Ito po ay wrong. Ano po? Okay, so ang dinidivide po ay yung factor. So here, kailangan po tayong mag-factor. Okay? So ito pong denominator na x plus 5, hindi na po ito pwedeng i-factor. Ano po? Pero ito pong x squared minus 25, ito po ay factorable. Okay? So subukan po nating i-factor itong numerator x squared minus 25. Okay? So here, kung maalala po ninyo yung lesson natin about factoring the difference of two squares. So here kasi, yung x squared, okay, ito po ay perfect square at yung 25 perfect square at ito po ay minus. Kaya ang tawag po dito sa factoring ay difference of two squares. So paano po mag-factor niyan? Okay, again, as I recall, factor po natin itong first term, x squared, ang factor po niya ay x times x. So ibaba ko po yung isang factor dito. Okay? At yung factors naman po yung 25, kapag in-square root po natin yung 25, that is 5. So ang factors po niya can be 5 times 5. Okay po? So here, kapag ganito po ang difference of two square, ang operation po dyan, yung isa ay plus, yung isa ay minus. So ito po yung kanyang factors. First po ay x plus 5 at yung isang factor po niya ay x minus 5. Okay. So ilagay po natin sa numerator, yung factors po ng x squared minus 25 ay x plus 5 times x minus 5. Okay po. And then, x plus 5, copy lang po natin dito sa denominator. Okay, so here, since na-factor na po natin yung numerator, pwede po natin, pwede na po tayong mag-cancel as a whole po yan. Ano po? Hindi po by term ang pagka-cancel, kundi by factor.
So, alin po dito ang factor na pwedeng i-cancel? So, ito pong x plus 5 at ito pong x plus 5. So, as a whole po yung ating pagka-cancel. Ano po? Hindi po pwedeng xx then 5, 5. Hindi po ganun. Okay? So, x plus 5 divided by x plus 5 is 1. So, ang matitira po dito ay ito na lang pong factor na ito, x minus 5. So, the simplest form of that given expression is x minus 5. Okay, so how about this number 4 example? We have 6m minus 3n divided by 2m minus n. So here sa ating given expression, meron po tayong minus sa numerator and minus sa denominator. So therefore, hindi po tayo pwedeng mag-cancel ng variable. Just like m divided by m, hindi po natin pwedeng i-cancel. Okay? So here, kailangan po tayong mag-factor para ang i-cancel po natin ay yung factor. So kung titignan po natin, yun pong ating denominator, 2m minus n, hindi na po ito pwedeng i-factor. Kasi wala pong common factor between the two terms, 2m and n. Ano po? So just copy lang po natin itong 2m minus n. Okay? How about sa ating numerator? 6m minus 3n. Okay. Factorable po ba ito? Okay, kung titingnan po natin, yun pong ating 6 at 3, hindi po perfect square. Kaya hindi po ito difference of two squares. Okay, so pina-factor po natin ito, again, by using common monomial factor. Okay? So, mayroon po bang number na pwedeng i-divide sa 3 at pwedeng i-divide sa 6? Okay? Meron po bang common factor na yung 6 and 3? So, meron po. Pwede pong okay, 3. Okay? So, yung common factor po ng 6 and 3 ay 3 because 3 can be divided by 3 and 6 can be divided by 3. How about variable m at n? So, wala pong common factor between the variable m and n. So, ang may common lang po ay itong ating numerical coefficient na 6 and 3. So, ang common factor po ay 3. And then, the other factor, i-divide po natin yung common monomial factor sa dalawang terms. Again, divide by 3, divide by 3. Okay? So here, 6 divided by 3, that is equal to 2. And then, yung variable po natin na m, kaya magiging ito po ay 2m. And then next po ay ito pong second term natin, minus 3n. So here, ika-cancel din po natin itong 3 because 3 divided by 3, that is equal to 1. So ang matitira po dito ay n. So this become minus n. So the factors are 3 times 2m minus n. Ano po? Yun po yung factors ng ating numerator. So ilagay po natin sa numerator. Okay, the factors are 3 times 2m minus n. So here, multiplication po ang pagitan o yung operation between 3 and 2m minus n. So here, meron po tayong 2m minus n din sa denominator. We can cancel that two factors. Okay? Pwede pong i-cancel itong 2m minus n at 2m minus n sa denominator. So ano pong matitira dito pag nawala po ito? Ito na lang pong factor na ito, 3. Okay? So therefore, the simplified form is equal to 3. Okay? So ganyan po kung paano po mag-simplify. Okay, so how about this number 5 example? We have x squared plus 5x plus 6 divided by x squared minus x minus 12. So here, trinomial yung ating numerator, trinomial din yung ating denominator. Ang tanong, factorable po ba yung dalawa? Kasi sabi po natin, hindi po tayo pwedeng basta mag-divide o mag-cancel ng terms. Ano po? Dapat ang kinakancel natin ay factor. So hindi po naka-factor itong numerator at denominator. Okay, so here, paano po kaya yan? Unahin po natin yung ating numerator, x squared plus 5x plus 6. So ito po ay factoring general trinomial. Ano po? So again, paano po mag-factor ng general trinomial as a recall? Kapag ang numerical coefficient ng x squared ay 1, madali lang pong i-factor. So gawa lang po tayo ng dalawang binomial. Ito, recall lang po natin ito sa factoring. Okay? Kasi na-discuss na po natin ito. So here, kapag ito po ay general trinomial, factor po natin yung first term. X squared ay x times x. So hatiin po natin yung x sa dalawa. So dalawang, okay, parenthesis. So x and then x po sa kabila. And then,
Yung ating pong i-add or isusubtract ay factors po ng 6. So ano po yung factor ng 6? Okay? Na kapag pinag-plus natin, that is equal to 5. O ano yung dalawang number na i-multiply natin that is equal to 6 kapag pinag-plus natin that is equal to 5? So ito po ay okay, 2 and 3 or 3 and 2. So 3 times 2 that is equal to 6 and if you add 3 plus 2 that is equal to 5. So ibig sabihin 3 and 2 are the factors. Okay, since positive po ito kaya plus 3 and then plus 3. So the factors are x plus 3 and x plus 2. Okay, lagay po natin dito sa numerator. Okay. How about naman po itong x squared minus x minus 12? Okay, dito ko po ilalagay. Paano naman po yan i-factor? Again, ito po ay factoring general trinomial. Ano po? So, hindi po ito perfect square trinomial kasi yung 12 is not perfect square. So, ito po ay general trinomial. So, again, kagaya po ng ginawa natin dito, gawa po tayo ng dalawang parentheses. Okay? Factor po natin yung first term, x squared. Hatiin po natin ulit. So, x, then x po sa kabilang parenthesis. Now, ano po yung factor ng negative 12? Negative kasi minus po ito. Negative 12, ano po yung factors niya na kapag pinag-plus natin, magiging negative 1. Kasi ito po ay minus x, ibig sabihin, ang numerical coefficient po dito ay 1. So, negative po iyan. Okay? So, negative 1. So, ano po yung factors ng negative 12 na kapag pinag-plus natin ay negative 1? Ang factors po ay negative 4 and positive 3. Check po natin. Negative 4 times 3 is negative 12 and negative 4 plus 3 is negative 1. Okay po ba? So the factors are x minus 3 times x plus 3. Or x minus 4 rather, x minus 4 times x plus 3. Okay, lagay po natin dito sa denominator as the factors. O here, na-factor na po natin yung numerator at yung denominator. Meron po bang pagkakapareho sa factor? Okay, meron po. Ito pong x plus 3, meron din pong x plus 3 sa denominator. So here, we can cancel the factors. Okay, how about here? X plus 2 at x minus 4. Pwede po bang i-cancel ito? Hindi po pwedeng i-cancel. Ano po? So, ibig sabihin, iyan po yung magiging final answer natin. Yung x plus 2 sa numerator, ito pong natitira dito, at sa denominator naman po ay x minus 4. Okay, so yung x plus 2 divided by x minus 4 is in simplified form already. Okay, nasa simplest form na po ito. Hindi na po pwedeng i-factor ito. Okay, so this is our final answer. Okay, so how about this number 6 example? So we have x squared plus 7x plus 12 divided by x plus 4. Okay, so again, hindi po naka-factor yung ating numerator at denominator. Mean to say, wala po tayong pwedeng i-cancel dyan. Okay, so yung numerator natin, x squared plus 7x plus 12 ay factorable. Ito po ay general trinomial. Ano po? Hindi po ito perfect square trinomial kasi yung 12 is not perfect square. Kaya ito po ay general trinomial. So again, paano po i-factor yan? As usual, gawa po tayo ng dalawang parenthesis. Factor po natin yung first term, x squared, magiging x and then x sa kabila po. And then, what are the factors of 12? That if you're going to add, that is equal to 7. Okay, so ano po yung dalawang factors ng 12? Pwede po dyan ang 3 and 4 or 4 and 3. So, check natin. 3 times 4 is 12 and 3 plus 4 that is equal to 7. Okay, so tama po na 3 and 4 po yung factor. So, we have now x plus 3 times x plus 4 are the factors of numerator. So, lagay po natin dito sa ating numerator. How about the denominator, x plus 4? Pwede po bang i-factor yung x plus 4? Hindi na po pwede. Ano po? Kasi x lang po ito, mag-isa lang po ito. So, hindi na po ito pwedeng i-factor. So, here, copy lang natin sa denominator. So, meron na po ba tayong pwedeng i-cancel na factors? So, here, pwede po itong x plus 4 and then x plus 4. So, cancel po natin. So, ang matitira po dyan ay ito pong x plus 3. Okay? And x plus 3 is the simplest form of this given rational algebraic expression. Okay?
Okay, so another example to master the lesson, we have x squared plus 3x minus 10 divided by x minus 2. So itong x minus 2, hindi na po ito pwedeng i-factor. Ang pwede lang pong i-factor, ito pong numerator. So again, ito po ay general trinomial kasi yung 10 po is not perfect square. So kapag general trinomial, okay, gawa po ulit tayo ng dalawang parenthesis. Factor po natin yung x squared. Ang factors po niya ay x times x. Okay, lagyan po natin sa dalawang parenthesis. And, tingnan po natin itong last term natin, minus 10. So, ito po ay negative 10. So, ano po yung factors ng negative 10 na kapag pinag-plus natin or pinag-add, that is equal to positive 3. Ang factors po niya ay negative 2 at positive 5. Okay, check po natin. Negative 2 times 5, that is negative 10. Okay? If you're going to add, negative 2 times, negative 2 plus 5, that is equal to positive 3. Okay, so tama po yung ating factors. So here, the factors are x minus 2 and x plus 5. So ilagay po natin dito sa numerator. Okay, and then, again, yung x minus 2, hindi na po factorable, just copy sa denominator. Okay, so meron po bang common factor? Meron po. Ito pong x minus 2 and x minus 2 sa denominator. So we can cancel that one. What is the remaining factor? The remaining factor is x plus 5. Okay? And x plus 5 is the simplest form of the given rational expression. Okay, so let's see if you understand the lesson. Try this activity. Simplify. Number 1, 8ab minus 2a divided by 2a. So, pwede po ninyong i-post yung video na ito at try po ninyong sagutan. At kung meron po kayong sagot, baka pwede pong pa-share, pa-comment po sa comment section below. Okay, so kung gusto mo po ng video lesson about this topic, meron po akong next lesson or next video lesson. Ang title po niya ay True or False. Okay? This is all about rational algebraic expression. So bakit po true or false? So sasabihin po ninyo kung ito ay true kapag yung given po ay simplified form or not. Okay? False naman po kapag not in simplest form. Okay? Salamat sa poll mga anak. Kung nagustuhan nyo yung video na ito at natuto kayo, baka pwede naman pong i-click yung like and then subscribe na rin kung bago ka pa lang dito sa aking channel.